Importante bang ikaw ang dapat ang first priority? Hindi ba okay na kahit na second or third or last priority ka? Kung ikaw naman ang nagwagi. Magandang araw mga kabarangay. Ako po si Papa Dudot at isang napaka-interesting na kwento ang hatid namin sa inyo mula sa kabarangay nating si Orwan. Dito sa ating programang Barangay Love Stories. I lie awake, thinking of the days gone by, wishing that you're still here with me, baby. I was wrong, and now you're gone. Please hear this heart of mine. Hear me calling whenever you're around me. I feel different in your arms with the way you touch me. I feel the love that lasts a lifetime. Your love so true, and I never knew that it's you I need all this time. See these tears that keep falling from my eyes, wishing that I never let you go, my baby. Take this heart, fill me with your love. Please hear these words of mine. Hear me calling whenever you're around me. I feel different in your arms with the way you touch me. I feel the love that lasts a lifetime. Your love so true, and I never knew that it's you I need all this time. Your love so true, and I never knew that it's you I need all this time. All this time. All this time. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? Dear Papa Dudot, September 2011, matapos ang aking birthday ay nag-decide akong mag-asawa na rin. Ipinalagay kong gusto ng Diyos na kami ni Pia magkatuluyan talaga dahil nagbalik si Pia sa akin matapos ng maraming taon. Wala namang sinong makapagsasabing hindi si Pia ang tamang babae para sa akin.
Maganda at sexy pa rin si Pia, kahit na 6 na taon na siyang nagtatrabaho sa isang factory sa South Korea. Marami na siyang ipon at alam kong hindi siya tatanggi kung sasabihin kong magpakasal na kami. Mula noong maisip kong mag-propose na kay Pia, ay kaagad ko ring naramdaman ng pag-aatubili at kalungkutan dahil mayroon pang isang tao sa puso ko ang inaasam kong sana'y makita at makausap man lang. Isang babaeng kahit ilang taon na rin ang lumipas, ay alam kong nananahan pa rin sa aking puso. Siya, si Kyla. At yung ideya na ikakasal na ako kay Pia ay parang isang bagay na pwede kong pagsisihan pagdating ng araw. Kapag kami ni Kyla ay muli nang magkita. Kaya lang ay masyadong matagal na panahon na rin akong naghihintay at kumapit sa sinabi niyang kahit gaano katagal at kahit gaano tayo kalayo sa isa't isa, kung gusto ng pagkakataon na maging tayo, sa huli ay tayo talaga. Hindi ko sinasabing umasa ka, pero pwede kang magdasal at hilingin sa Diyos na sana, sa huli ay tayo pa rin. Umasa ako at nagdasal na darating ang pagkakataong ito. Nakiusap ako sa Diyos na sana ibigay niya sa akin ang pagkakataong muli kaming magkita ni Kyla. At ako'y mahal pa rin niya at wala pa rin siyang asawa. Kapag nangyari ito, ay hindi ko na siya papakawalan pa. Ipaglalaban ko na siya. Pag-ibig na walang hanggan, siya'y nadarama. Paano ipararating sa tulad mo? Kay hirap mang isipin, nasa puso ko ang magmahal na ba'y ganito? Damdamin ko'y di mapigilan, nais sabihin ang katotohanan. Nangyari man kaya ako ay pansinin, sakaling malaman mo ang pagtingin, damdamin para sa'yo. Nais ko sana ipakiusap, pagmamahal na handog ko, sana'y maging ganap, damdamin para sa'yo. Sana'y tingin ang puso, bawat ulyap mo sana ay pag-ibig. Sure ka na ba? Ganito ang nakangiting sagot ni Pia noong sabihin ko sa kanya na magpapakasal na kami. Nakahiga kami noon sa ibabaw ng malambot na kama sa loob ng isang kwarto sa isang hotel sa Davao. Oo, sure na ako. Sagot ko ngunit siya'y tumitig sa kisame at parang nag-isip. Nakatitig ako sa kanya kaya't nakita ko ang pagkahulog ng luha sa gilid ng kanyang mata. Hinawakan ko ang palad niya at saka ko sinabing, "Marry me, Pia." Umarap siya sa akin na parang para sa kanyang sagot. Kaya tagal kong hinintay ang moment na ito, Orwan. Wala akong minahal na ibang lalaki kundi ikaw. Pero gusto ko pa rin makasiguro na wala talagang magiging problema. Wala nang problema, Pia. Nangangako ako. Ganito ang sagot ko dahil ito ang dikta ng isip ko. Ngunit sa puso ko'y may kung anong pagtanggi. Paano kung bukas, makalawa o sa susunod na buwan ay bigla kaming magkita ni Kyla at sasabihin niyang mahal pa rin niya ako. Parang nararamdaman ko na may magiging problema pa, Orwan, narinig kong sabi ni Pia. Wala na, Pia. Sigurado na akong ikaw pa rin ang gusto ng Diyos na makasama ko habang buhay. Sabi ko pero mabilis ang kanyang sagot. Si Kyla, Orwan. Si Kyla, wala na ba siya sa puso mo? Natigilan ako't napatitig sa mukha ni Pia. Hanapin natin siya, Orwan. Kausapin natin siya. Alam kong hindi tama pero si Kyla lang ang nag-iisang tao sa mundo na alam kong makakapigil sa akin para paging akin ka ng lubusan. Si Kyla lang lagi ang sagabal sa buhay ko para maging maligaya sa piling mo. Gusto kong humingi kay Kyla ng clearance para sa pagpapakasal natin. Muli ako napalingon sa magandang mukha ni Pia.
nung marinig ko ang salitang clearance. Unang pumasok sa isipan ko ang form na pinapapirma sa high school upang magkaroon ng karapatang makapag-enroll sa susunod na taon. Gusto kong mangiti sa paggamit ni Pia ng salitang clearance na ayon sa kanya ay kukunin namin kay Kyla upang siya'y makapag-decide na pakasalan ako. Nag-mature na si Pia. Alam kong hindi na siya galit kapag narinig niya ang pangalan ni Kyla at alam kong tama siya. Tama lang na makita at makausap namin si Kyla dahil aminado akong tanging si Kyla lang talaga ang maaaring makapigil sa akin para makasal sa iba. Dahil hanggang noon ay mahal na mahal ko pa rin si Kyla. Bakit di magawang limutin ka? Bawat sandali ika'y naaalala. Tangi kong dasal sa may kapal, makapiling ka muli. Bakit di ka maling sa isip ko? Ikaw ang laging laman itong puso ko. Kahit pilitin kong damdamin magbago, ikaw pa rin ang hinahanap ko. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang inibig ko. Ikaw pa rin ang natatanging pangarap ko. Ikaw lamang hanggang ngayon. Huling pagkakataong makita ko si Kyla ay binaha ng luha at dugo ang mukha ko dahil hindi ako ang pinili niya. Luha dahil masakit sa akin ang patulan si Angelo na itinuturing kong pinakamatalik na kaibigan at kapatid. Nagsuntukan kami ni Angelo at marami din siyang tama sa akin. Nasugatan ang gilid ng mata ko at ang bibig ko kaya ito dumugo. Bumalagta si Angelo dahil naubusan siya ng lakas dahil sa matinding suntok ko sa kanyang dibdib. Pero noong dumating si Kyla ay kahit hindi ng galit niya sa akin. Malalakas ang sigaw niya sa akin at kasama ang sigaw na yon ang mga salitang, mula sa araw na ito, Orwan, ayaw ko nang makita ang pagmumukha mo. At kung gagawin mo pang saktan si Angelo, ako na ang haharang sa iyo. At kahit buhay ko, itataya ko para sa kanya. Pagkatapos sabihing ito ni Kyla, ay pinilit niyang ibangon si Angelo mula sa sahig. Noong makatayo si Angelo, ay magkayakap silang lumayo. Noon ay umagos mula sa magkabilang mata ko ang mga luha dahil alam kong sa araw na yun ay dalawang mahalagang tao ang mawawala ng tuluyan sa akin. Si Angelo na itinuring kong best friend at kapatid. At ang babaeng sobra kong minahal, si Kyla. Many times I wished you were here, through the velvet shadows of my dreams. Many times I wished you were near, through the darkness as it came, but it seems that you never said what I needed to hear. Just tell me you love me, whisper words I belong to hear. Let this time not be borrowed, let it be ours to share. If you tell me you love me, it will lead the way to your heart, through the mirrors of silence. Love me. Fourth year college ako nang makilala ko si Angelo. Bagong lipat ako sa kanilang boarding house noon at si Angelo ang naging kakwarto ko. Unang kita ko pa lang sa ngiti ni Angelo ay alam kong napakabait niyang tao at hindi ako nagkamali sa una kong impression sa kanya.
Hindi lang kami naging magkakwarto ni Angelo, kundi share pa kami sa pagkain at napakasipag niyang magluto. Ako na lang noon ang tagahugas ng pinggan at iba pang mga kasangkapan. Hindi kasi ako marunong magluto dahil lumaki ako sa piling ng mga taong binabayaran ng aking ama para mag-alaga sa akin. Si Mama ay isa lang sa mga babaeng naanakan ng aking ama na isang negosyante at dating politiko. Ako ay isang pangit na larawan ng kanyang buhay politiko, kaya tinago niya ako at pinaalagaan sa iba matapos akong iwanan naman ni Mama noong nasa elementarya ako. Sustentado ako ng aking ama pero hindi direktang sa kanya ko tinatanggap ang pera, kundi kay Mama Nancy na siyang aking tagapag-alaga. Mula pa noong magtapos ako ng elementarya at si Mama Nancy ang kasama ko sa stage, noong ko naramdaman ang katotohanan ng walang totoong nagmamahal sa akin. Noong mag-high school ako, dumating si Claire sa buhay ko at inakala kong tunay ang pag-ibig niya. Ngunit isa lang pala siya sa mga taong magpaparamdam sa akin ng rejection. Dahil matapos lang ng 4 na buwan naming relasyon ni Claire, ay nakipag-break siya sa akin. At pinagpalit niya ako kay James na best friend ko pa naman. Si Claire ang first love ko. Kaya hindi nabubura kahit kailan ang sakit na idinulot niya sa puso ko. Noon ako nawala ng ganang magtiwala sa pagmamahal. Matapos kong maisip na mga magulang ko nga hindi ako kayang mahalin, ibang tao pa kaya. Kung sa itsura lang at forma, alam kong hindi ako magpapahuli sa iba. Patunay ang maraming babae at baklang nakatitig sa akin sa tuwing naglalakad ako sa pasilyo ng eskwelahan noong high school ako. Pero hindi ko kailangan ng paghanga at pagnanasa mula sa kanila. Ang kailangan ko sana ay pagmamahal. Sana pero noon ay wala nga akong tiwala. Pumatol ako sa mga babaeng lumalapit at nagpapakita ng interes, ngunit walang nagtagal dahil nga sa kawalan ko ng tiwala. Pero noong taong 2003, third year college ako ay nakilala ko si Pia. Si Pia ay pang 17 na girlfriend ko. At gaya ng iba, ay inaasahan kong dadaan din lang siya. Pero nagkamali ako. Naging matatag si Pia. Masama ako magalit sa mga nagiging girlfriends ko. Nasasaktan ko sila. Nasasampal. Nasusunto kapag hindi ko nagustuhan ang ginawa niya. Pero iba si Pia. Nung una ko siyang masampal ay sinampal din niya ako. Sinampal ko ulit at dinampot niya ang walis na pinanghambalos niya sa akin. Inagaw ko ang walis at itinulak ko siya ng ubos lakas. Bumalandra siya sa dingding. Nadampot ang malaki at magandang flower vase. Noon pa lang doon ako tumigil. Natakot akong ibato niya sa akin yon. Hindi kasi sa akin yon kundi sa aming landlady. Iniwan ko na lang siya noon pero pagsapit ng gabi, hindi ko nahintay kay Pia ang mga salitang break na tayo. Siya pa lang ang babaeng nasaktan ko ngunit hindi ako iniwan. Sa isip ko noon ay dumating na yata ang babaeng hinihintay ko. Ang babaeng kahit anong mangyari ay hindi ako iiwanan. Ang babaeng tunay na tunay ang pagmamahal sa akin. While she lay sleeping, I stay out late at night and play my songs. And sometimes all the nights can be so long. It's good when I finally make it home. All alone while she lays dreaming. I try to get undressed without the light. And quietly she says, how was your night? And I come to her and say, it was alright. And I hold her tight. And she believes in me. I'll never know just what she sees in me. I told her someday if she was my girl, I could change the world with my little song. I was wrong.
but she has faith in me. And so I go on trying prayerfully. And who knows, maybe on some special night, if my song is right, I will find a way, find a way. Kaya noong makilala kong mabuti at masukat ko ng bahagya ang lalim ng pag-ibig sa akin ni Pia, ay binago ko rin ang pagtingin ko sa mga babae. Inisip kong hindi lahat ng babae ay pabaya sa kanilang responsibilidad ng pagmamahal. Sandali ay naging normal at masaya ang buhay ko dahil kay Pia. Napansin din yun ni Angelo na siyang kakwarto ko. Madalas daw akong kumanta habang naglilinis ng kwarto ko at habang naguhugas ng pinggan. Masaya ka yata, Tola? In love ka yata? Nakangiting tanong niya isang gabi sa akin. Nginitian ko lang siya at alam kong masaya ang ngiti kong yon kay Angelo dahil walang kupas ang natural na tamis ang ngiti niya. Iyon ay isa sa mga bagay na kinakainggitan ko kay Angelo. Ang matamis niyang ngiti at ang kawalan ng problema. Lumaki si Angelo sa piling ng kanyang ina at lola. Maaga daw siyang naulila sa ama. Ang pagiging mabuti niyang tao ay dahil sa maayos na pagpapalaki sa kanya ng nanay niya. Si Angelo, kapag sinabi niyang matutulog na siya, matutulog na. Madali siyang makakatulog kasi wala siyang iniisip na problema. Dahil doon ay wala siyang tagyawat. Makinis na makinis ang balat ni Angelo at kahit magkaedad lang kami, ay malayong mas bata ang itsura niya. Inosente siya hindi lang sa mukha kundi maging sa mundo ng pag-ibig. Minsan pa lang daw siyang nagka-girlfriend noong 4th year high school lang siya. Pero nagkahiwalay sila ng babaeng yon na Glory ang pangalan dahil nag-aral ito sa Maynila. Mula noon ay nawalan na siya ng communication. Hindi siya nawala ng tiwala sa mga babae dahil lang sa paglimot sa kanya ni Glory. Mas kinatigan lang daw ni Angelo ang bili ng kanyang ina na unahin muna ang pag-aaral dahil nakakapaghintay naman ang pag-ibig. Mabait at masunuring anak si Angelo, ngunit lalaki lang din siya. At siya ay naiinggit sa akin dahil madalas kong isama si Pia sa aming kasera. Hanggang sa naisipan na rin ni Angelo ang manligaw at isang textmate ang napagtuunan niya ng pansin. Ayon sa kanya, nakuha lang niya ang CP number ng babaeng yon sa radyo at ang pangalan ng babaeng yon ay Kayla. May isang araw na magkasama kami ni Pia sa plaza. Namimili siya noon ng damit na bibilhin niya nang may kumalabit sa akin. Paglingon ko ay isang magandang babae ang nakita ko sa aking tabi. Si Stella, isa sa mga naging ex ko. Kaysaya ni Stella noon at hindi ko mayalis ang makadama ng kakaiba sa kanya dahil malaki talaga ang iginanda niya. Makaraan lang ng 2 taong hindi namin pagkikita. Ibinigay ni Stella ang CP number niya sa akin pero bago ko ito kinuha ay nilingon ko pa si Pia. Pero nagulat ako dahil wala na si Pia. Matapos kong makuha ang number ni Stella ay hinanap ko si Pia sa paligid pero wala siya. Noong tawagan ko siya, hindi niya ako sinasagot. Pinuntahan ko siya sa boarding house niya, ayaw niya akong harapin. Nag-beep ang CP ko. Isang text mula kay Pia. Huwag ka na magpakita sa akin hanggang hindi ko sinasabi. Ganito ang text niya. Nareplyan ko naman. Dahil ba yan sa babaeng kausap ko kanina? Nagselos ka? Hindi lang yun, Orwan. First anniversary natin ngayon. Hindi mo man lang naalala. Take me as I am. Put your hand in mine. Now and forever. Darling, here I stand before you now. Deep inside I always knew it was you. You and me.
Nagbabalik ang Barangay Love Stories. Tugan! Tuga na! Gusto kong isipin noon na walang pinagkaiba si Pia sa mga babaeng madaling bumitaw. Oo, kasalanan ko naman kung bakit nagalit siya. Pero masisisi mo ba ako kung wala akong alam sa anniversary? Wala pa naman babaeng tumagal sa akin ng 1 taon. Sa dinami-dami ng babaeng nakarelasyon ko ay si Pia lang ang umabot ng anniversary. Nag-sorry ako kay Pia sa pamamagitan ng text pero hindi siya nag-reply. Nainsulto ako dahil ang sorry ay mahalaga. Madalang lang ang mga taong nahingang ko ng sorry kaya matapos isnabi ni Pia ang sorry ay hinayaan ko na siya at inisip kong mali ang pagkakakilala ko sa kanya. Kagaya din lang siya ng iba. May isang umaga na nakitag sa akin si Angelo. Naubusan daw siya ng load. Nagbihis na siya noon dahil maaga ang pasok niya sa school. Ako ay walang pasok noong araw na yon. Matapos makitext ni Angelo ay pumasok na siya sa school. Binasa ko ang text niya sa aking sent items. Kayla, si Angelo ito. Naubusan ako ng load. Mamayang gabi na lang tayo mag-text ulit ha? All day kasi ang pasok ko ngayon eh. Nakitext lang ako. Ingat ka ha. Bye. Wala na si Angelo noong mag-reply si Kayla. Ingat ka din ha, saka study hard. Kailangan mo yon. Ganito ang reply ni Kayla sa kanya. Makulit din kasi na nag-bye na nga si Angelo sa kanya pero nag-reply pa. Nireplyan ko siya. Hi, pumasok na si Angelo sa kanya ka na lang mag-text. Sabi ko kaso nag-reply rin. Okay, thanks. Ano nga palang name mo? Orwan. Roommate ako ni Angelo. May roommate pala siya, no? Akala ko solo niya ang kwarto niya. Sa totoo lang bago lang ako dito pero dati mag-isa si Angelo dito. Now he's not alone and I hope na he's happy na may kasama siya, nagwapo dito. Reply ko. Sa tingin ko ay happy si Angelo kasi mukhang masaya kang kasama eh. Siyempre naman, sayang naman ang buhay kung lagi ka lang malulungkot kaya dapat lagi tayong happy. Reply ko at natigilan ako nang mabasa ko ang reply niya. Orwan, paano ba maging happy? Hindi ko siya nireplyan kaagad kasi kahit napakasimple lang tanong na yun ni Kayla ay hindi ko masagot na nang ayon sa puso ko. Hindi naman kasi talaga ako masaya at wala pa akong naaalalang masayang pangyayari sa buhay ko. Paano ba maging happy? Simpleng tanong pero mahirap sagutin. Kaya ang reply ko sa kanya, bakit? Hindi ka ba happy? Hindi ko alam kung paano maging happy, Orwan. Sana maturuan mo ko. Mayroong lungkot sa iyong mga mata at kay bigat ng iyong dinadala. Kahit di mo man sabihin, paghirap mo'y nadarama ko rin. Narito ang mga palad ko, handang dumamay kung kailangan mo. Asahan mo mayroon kang kaibigan, laging tapat sa'yo. At kung kailangan mo ako, sa oras ng iyong pag-iisa, kung naninindim, asahan mong ako ay darating. Kung kailangan mo ako, sa sandaling bigulaan lahat, pusong kay tamis, kailan may di kita matitig. Sa sandaling kailangan mo ako. Sa isang parke na malapit sa cathedral ko, hinintay si Kayla. Sinabi niya naka-black siya, ng t-shirt at maong na pantalon. Nakaupo ako sa gilid ng stage nang makita ko ang babaeng bumaba ng tricycle at papasok ng gate malapit sa Central School.
Napatayo ako dahil napakaputing babae yon. Mahaba ang buhok at may hati sa gitna. Wala siyang bangs. Alam kong nakanganga ko nang papalapit na si Kyla at naayos ko lang ang sarili ko noong nagpa siya akong salubungin na siya. Hindi ko pwedeng itanggi, Papa Dudut. Abnormal lang ako kung hindi ko aamining humanga ako ng sobra sa kagandahan ni Kyla. Tipid ang kanyang ngiti at parang nahihiya. Kain tayo, kahit saan, sabi ko. Hindi ako gutom or one eh. Gutom ka ba? Hindi naman. Kwentuhan na lang tayo, sabi niya. Anong pagkukwentuhan natin? Si Angelo? Nakangiting tanong ko. Oo, kwentuhan mo ko ng tungkol sa kanya. Bakit mahiyain siya at bakit ayaw niya makipagkita? Nagtaka ako sa sinabi niya ni Kyla kasi ayon sa kwento ni Angelo ay nakita na niya si Kyla. Gayon pa man ay hindi ako umimik at hindi ko halos namalayan ang oras dahil nag-enjoy ako sa bawat minutong kasama si Kyla. Marami siyang kwento tungkol sa sarili niya at nagkamali ako sa iniisip ko tungkol sa kanya. Iniisip ko kasing easy girl siya at may dahilan ako. Bakit siya makikipagkita sa ka-roommate ng kanyang textmate? Kung easy girl siya, natural lang na mawalan siya ng gana sa isang lalaking inosente na kagaya ni Angelo. Kaso hindi pala siya easy girl. Kailangan lang talaga ng kausap dahil pakiramdam niya ay wala na siyang kakampi sa mundo. When you feel the sunlight fade into the cold night, nowhere to turn, and all the dreams you're dreaming seem to lose their meaning. In your world, living in your world, all you need is someone you can hold. Don't be sad, you're not alone. I will be here for you. Somewhere in the night, somewhere in the night, I'll shine a light for you. Somewhere in the night, I'll be standing by. I will be here for you. In this world of strangers, of cold and friendly faces, I will be your shelter. I'll give you my shoulder. Just for my love. Call my name, and my heart will hear. I will be there. There's nothing to fear. I will be here for you. Somewhere in the night, somewhere in the night, I'll shine a light for you. Somewhere in the night, I'll be standing by. I will be here for you. Ayon sa kwento ni Kyla, pareho sila ni Angelo na maagang naulila sa ama. Pero mas masaklap ang kalagayan ni Kyla dahil namatay din ang kanyang ina sa sakit nang hindi na ipagamot ng tama. Ang nagpapaaral sa kanya ay ang kanyang tita na kapatid ng kanyang tatay. Pero ang lahat ng ginagastos niya ay utang daw niya at babayaran din niya kapag may trabaho na siya. Hindi yun utang na loob kundi utang na babayaran din ng pera. May pinirmahan daw siyang kasunduan sa tita niya. Ayon sa kanya ay ayaw sana niya ng ganong setup pero iniisip niyang ang dalawang nakababata niyang kapatid na kailangan din niyang mabigyan ng magandang kinabukasan. Ipinakita pa ni Kyla ang dalawa niyang kapatid na sina Kylo at Kevin. Mga gwapo at hindi halatang mahirap dahil pareho silang maputi. Lahi daw nila ang maputi.
Isa rin sa mga kwento ni Kyla ang pagtraidor sa kanya ni Emily na akala daw niya ay best friend niya. Alam kong mahirap ang mapagtraidoran ng best friend. Doon mo talaga maiisip na wala ka ng kakampi at hindi ko masisisi si Kyla kung bakit nakipagkita siya sa akin. Desperada lang siyang makatagpo ng bagong kaibigan na mapaghihingian ng sama ng loob. Kaibigan na makikinig sa kanya at alam kong nagampanan ko yun kahit sa loob lang ng 6 na oras na kami ay magkasama. Alam kong nakatagpo siya ng bagong kaibigan sa katauhan ko. Pero ako, hindi bagong kaibigan ang naramdaman ko sa kanya, kundi bagong pag-ibig. Alam kong mali in fairness with Angelo, pero masisisi ko ba ang puso ko? Sumubok na akong umibig at magbigay ng tunay na pagmamahal. Ngunit kami ay nagkalayo pagkat hindi kami magkasundo. Eto ka, bagong magmamahal, nangangako na tayo ay magtatagal. Ano ba ang dapat kong gawin? Sana ay pagbigyan ng aking hiling. Huwag ka lang mawawala. Kapag nariyan ka, ako'y sumisigla. Kahit hindi ko pa hayaang magmahal, sana sa akin ay hindi magsasawa. Puso'y ibibigay sa'yo sa oras na maghilom ang sugat nito. Panahon lamang ang hinihiling sa'yo, sana ay pagbigyan mo ako. Napagdaanan ko ang pinagdaanan ni Kyla. Noong 3rd year high school ako, trinaydor ako ng best friend ko, si James. Ang mahirap pa naman ay kinalat din ni James ang lahat ng sekreto ko sa buhay. Naging tampulan ako ng chismis sa eskwelahan. Galit na galit ako kay James at gusto ko siyang bugbugin, pero nagbago na kasi ako. Noong elementary ako, lagi akong nasa principal's office dahil sa pagiging basagulero ko. Kaso ay pinatawag ako ng aking ama at kinausap niya ako. Huwag ko raw sirain ang imahe niya. Baka daw malaman ng iba na anak niya ako at ikakasira niya ang pagkakaroon ng anak na palaaway. Mula noon ay natuto na akong magkontrol ng sarili ko kapag galit ako. Hinahayaan ko na lang si James. Natuto akong mabuhay mag-isa, walang best friend. Natuto akong magsuot ng headset o earphone kahit na hindi naman nakasaksak sa Walkman. Kahit wala naman talaga akong pinapakinggan na musika. Props lang, para hindi ko marinig ang sinasabi ng tao sa paligid ko laban sa akin. At para isipin din nilang hindi ko sila naririnig. Para kunwari ay may sarili akong mundo. Nagpabili pa ako kay Mama Nancy ng malaking headphone, yung natatakpan talaga buong tenga ko. Nakatulong ng malaki yon para makayanan kong magpatuloy sa paggalaw sa mundo kasama ng ibang tao. Ngunit hindi ko sila naririnig. Bago ko sila nakilala, si Angelo ay si James ang kahuli-huliang taong itinuring kong best friend. Pero matapos ako makipagkita kay Kyla, ay nakaramdam ako ng guilt kay Angelo. Para ko siyang trinaydor. Lalo na't noong gabing yun habang magkaharap kami sa hapagkainan ni Angelo ay wala siyang salita. Pinagmamasdan ko siya kanina pa pero hindi ko makita ang kanyang matamis na ngiti. Naisip kong baka na-text sa kanya ni Kyla na nagkita kami. Hindi lang alam ni Angelo kung paano niya ako o kumprontahin. Naghugas ako ng pinagkainan namin matapos namin kumain. Umakyat si Angelo sa kwarto namin ng walang imik. Alam kong galit na siya noon sa akin. Pagkatapos kong maghugas ng pinggan ay umakyat na rin ako sa itaas pero pagbukas ko pa lang ng pinto
ay nakatayo doon si Angelo at masama ang titig sa akin. Kasunod noon ay narinig ko na sa kanya ang mga salitang alam kong kanina pa niyang gustong iparinig sa akin. Walang hiya ka, pare. Akala ko kaibigan kita. Bantay sa lakay ka pala. Nakipagkita ka na pala sa ka-textmate ko. Walang hiya ka. Nagpaliwanag ako kay Angelo at talagang mabait siya. Agad na wala ang tampo niya sa akin. Ganong klase ng kaibigan ang gusto ko. At sa totoo lang ay nakonsensya ako dahil hindi tamang matuto siyang magalit at mawala ng tiwala sa isang kaibigan dahil sa akin. Kinabukasan ay sinamahan ko pa siya para makipagkita kay Kyla kahit na medyo may selos akong naramdaman dahil hindi ko itatangging may lugar na sa puso ko si Kyla noon. Kwento ni Angelo ay nagkita na dapat sila noon ni Kyla. Nag-usap daw silang mag-meet pero winanway ni Angelo si Kyla dahil agad daw siyang nakaramdam ng pagkaalangan nang makita niya kung gaano kaganda si Kyla. So nakita na nga ni Angelo si Kyla pero si Kyla ay hindi niya nakita si Angelo. Upang maiwasan kong ma-inlove kay Kyla ay ako na ang nagpakumbaba kay Pia. Tinawagan ko siya. Galit ka pa ba? Baka naman pwede mo akong patawarin sa kung anumang kasalanang nagawa ko sa'yo. Bakit, Orwan? Binasad ka ba ng babaeng kinuhanan mo ng number kaya naalala mo ko? Ganito ang sagot ni Pia. Pia, si Stella ay ex ko. Pag sinabing ex, tapos na. At hindi ako yung tipo ng lalaking bumabalik sa ex. Kaya bago mo pa ako maging ex, nakikiusap na ako. Bumalik ka na. Tinatakot mo pa ako. Pia, ikaw lang ang girlfriend ko. Huwag na nating patagalin ang tampuhang ito, okay? Fourth year college na tayo. Hindi na tama yung ganitong tampuhan. Okay, narinig kong sagot ni Pia. Kaso si Kyla kaagad ang rumihistro sa isipan ko. Puntahan mo ko dito. Kailangan ko ng tulong mo sa calculus. Narinig kong sabi ni Pia. Noon ngay nagbihis ako at lumabas ng kasera pero natigilan ako nang makita ko kung sino ang kausap ni Angelo sa garden ng kasera. Si Kyla, naka-yellow na t-shirt at para siyang kasama ng mga bulaklak na yellow bell sa garden. Kumaway lang ako sa kanila, parehong matamis sa mga ngiti nila noon at iyon ay kinainggitan ko. Sana maging ganun din katamis sa mga ngiti namin ni Pia. Si Pia na alam kong gagamitin ko lang para hindi tuluyang ma-in love kay Kyla. At upang hindi mawala ang tiwala ni Angelo para sa akin. Sabihin ko kaya sa'yo, damdamin na ipinagdako. Paano aking kaibigan, lihim ay katotohanan, tanging mahal. Sa puso ko'y ikaw lamang. Sabihin mong pag-ibig kong nilibig inaasahan. Kailan pa ba
Umaga pa lang ng Sabado ay nakagisnan ko na ang text ni Kyla. Birthday ko ngayon, punta ka naman dito sa boarding house ko. Kailangan ko lang ng kasamang magse-celebrate, sabi niya. Umuwi kasi si Angelo noon, Biyernes pa lang ng gabi. May text din si Angelo at sinabi niyang pakisamahan ko muna si Kyla. Hanga ako kay Angelo dahil nagawa niyang idilin sa akin si Kyla. Hindi ko alam kung tanga lang siya para ipagkatiwala sa akin ang nililigawan niya o talagang may tiwala lang siya sa akin. Sinamahan ko si Kyla. First time ko magpunta sa boarding house nila at napahanga ako dahil isang compound yon na puro boarding house. Magkakapit bahay din ang may-ari ng 5 malalaking bahay. May open space sa gitna na siyang parang food court. Doon ako in-entertain ni Kyla. Bumili ako noon ng MP4, regalo ko sa kanya. Agad kong napansin na iba ang tingin sa kanya ng mga babae sa katabing mesa. May naulinigan pa akong hindi maganda. Noong isang araw lang ibang kasama niya. Ngayon, iba na naman. Sabi ng isang babaeng pangit na'y maitim pa. Alam kong narinig yun ni Kyla. Ang ginawa ko'y nilagay ko sa tenga niya ang headset. Yung isa ay nasa tenga ko. Wala naman eh. Sabi niya. Wala naman kasi talagang tugtog dahil naka-off naman ang MP4. Kaso nahulaan din niya ang gusto kong mangyari. Sanay na ako sa mga yan, Orwan. Yung narinig mo, mahina pa yon. Mas marami pa silang chismis na mas matitindi kesa doon. Hinahayaan ko na lang. Hindi naman ako ang nagkakasala Tama pero nakakasira pa rin ang araw, di ba? Birthday mo pa naman. Okay, sabi niya saka kunwari ay iniindak-indak niya ang ulo niya na parang sumasabay kunwari sa tugtog. Kahit wala namang tugtog. Kasabay din ang pagdating ng in-order niyang pansit sa kantinang kasera. Pasensya ka na ha, pansit lang ang handa ko. Nakangiting sabi niya. Ayos lang yan para humaba ang buhay mo, sabi ko. Pero pagkatapos naming kumain ng pansit ay niyaya niya akong mag-videoke. Nasabi kasi ni Angelo sa akin na magaling kumanta si Kyla at napatunayan ko. Nakatatlong kanta siya noon at ako naman ang pakakantahin niya, hindi ako kumanta. Hindi kasi ako marunong at wala akong alam na kanta. Nakasanayan ko lang magsaksak ng headphone sa tenga ko pero kadalasan ay walang tugtog. Kung meron man ay hindi ko naman halos pinapakinggan. Raps lang para makatakas sa mapamintas na mundo ng mga taong walang gustong sabihin kundi ang kapintasan ko. Nakakahawa ang mga ngiti at tawa ni Kyla habang magkasama kami. Ramdam kong masaya siya pero alam kong mas masaya ako. Sabay kaming naging masaya. Noong ihatid ko siya sa kasera nila ay hindi na ako pumasok sa loob ng compound. Gabi na kasi. Thank you Orwan ha, nakangiting sabi niya. Welcome, sagot kong nakatitig sa masaya niyang mga mata. Pero biglang nagbago ang ekspresyon ng mata niya. Kasunod noon ay ang paghalik niya sa pisngi ko. Sabay sabing salamat ulit. Nakita kong inilabas niya ang sipin niya sa kanyang bag. Binuksan niya yon. Naalala ko rin ang phone ko. Inon ko yon. Sige Orwan, pasok na ako. Ingat ha, sabi niya. Napangiti ako dahil pareho pala kaming nag-off ng sipin namin. Pareho kaming ayaw na maistorbo na kung sino mang tatawag o magte-text habang magkasama kami. Naisip ko na pareho kaming ginustong mag-enjoy na magkasama. Pareho kaya kami ng nararamdaman. Mahal kaya ako ni Kyla pero nagtitigil lang siya kagaya rin ng pagtitigil kong mahalin siya. Nobody knows just why we're here. Could it be fate or random circumstance? The right place at the right time, two roads intertwine. And if the universe conspires to meld our lives to make us feel one part, then know wherever you will be, so too shall I be. Close your eyes, dry your
Remember how we laughed until we cried? The most stupid things like we were so high. But love was all that we were on. We belong. And though the world would never understand this unlikely union and why it still stands, someday we will be set free. Magbabalik ang Barangay Love Stories. Tugan! Nagsuga na! Nakapagpigil ako sa pagdaan-daan ng mga araw na natitira sa aming college life. Alang-alang kay Angelo. Si Angelo na nagpaparamdam sa akin ng pagmamahal ng isang best friend at isang kapatid. Nagkasakit ako. Inalagaan ako ni Angelo. Sobra siyang nag-concern. Palibasa ay wala din siyang kapatid. Nag-absent pa siya ng 2 araw para lang mabantayan ako noong may sakit ako. Ipinaglaba pa niya ako ng damit ko noong may sakit ako. Sinusubuan pa niya ako ng sopas noong talagang hinang-hina na ako. Nakakasiwa pero sa totoo lang ay wala pang nakakagawa sa akin ng ganon. Lumuha ako noong graduation namin noong kabayan ako ni Angelo. Iyon kasi tanda na magkakahiwalay na kami. Ilang buwan pa ang lumipas. Nag-text si Angelo. Kasama daw niya si Kayla sa pagluwas nila ng Maynila. Ayon sa kwento ni Angelo, si Kayla ang kumuha sa kanya para ipasok siya sa trabaho. Maglilindi na kayo? Tanong ko kay Angelo. Hindi tol, hindi pa naman kami eh. Hanggang ngayon eh, hindi pa kayo? Tanong ko. Oo, MU siguro, reply niya. Natawa ako sa MU. Masyado kasing pang high school ang salitang yun para sa akin at kaya lang eh, nakaramdam pa rin ako ng inggit dahil magkasama sila ni Kayla. Okay naman kasi si Pia noon pero talagang nagtatak silang puso ko sa kanya.
Noong magpaalam si Kyla na mag-a-abroad ay napansin niyang masyadong madali sa akin ang pagpayag na umalis siya. Nagulat lang ako sa sinabi niya. Malaya ka, Orwan. Kung gusto mong magmahal ng iba, magmahal ka lang. Anong sinasabi mo? Kyla, siya ba yung madalas mong katext noon? Alam kong mahal mo siya. Hindi ka lang makaporma dahil binabantayan siya ni Angelo. Pia, mali ka. Hindi, Orwan. Kilalang kilala ka. Alam ko kung paano kumislap ang mata mo tuwing may natatanggap kang text mula kay Kyla. Ayaw ko makipagkompetensya, Orwan. Kaya bibigyan kita ng freedom. Habang nasa Korea ko, gawin mo ang gusto mo. Sabihin mo lang sa akin kung ikakasal ka na at ipapadala ko na lang ang regalo ko. Napasok ako ng trabaho sa gobyerno dahil sa impluwensya ng aking ama. Wala na siya sa pwesto noon pero kapartido niya ang mga nakaupo kaya napasok ako. Pero hindi ako naging masaya. Hindi ako nagtagal, lalo na't araw-araw at gabi-gabi ay nakakatext ko si Kyla at sa akin pa rin siya nagsasabi ng mga problema niya. Hindi ko lang matanong sa kanya kung anong ginagawa ni Angelo at hindi siya natutulungan. Ayaw ko naman kasing iparamdam sa kanya na parang walang kwenta si Angelo sa kanya. Hanggang sa naisipan ko na lang na mag-resign at lumuwas na rin ng Maynila. Hindi ko yun sinabi kay Kyla, maging kay Pia. Nagharap ako ng trabaho at dahil sa aking karisma at konting talino ay napasok naman ako sa isang bangko sa Quezon City. Malapit lang sa building kung saan nagkatrabaho si Kyla at Angelo. Messenger si Angelo sa office ni na Kyla. Junior clerk si Kyla. Sinabi ko lang sa kanila na nasa Quezon City na rin ako noong first day ko na sa trabaho. Assistant loan officer ako. Kinagabihan matapos ng first day ko ay nakipagkita ako sa kanila. Niyaya nila ako sa apartment nila. Isang apartment yon na 2 ang kwarto. Kay Kyla yung isang kwarto. At yung isang kwarto naman ay kina Angelo at mga kapatid ni Kyla. Mukhang masaya naman sila. Pero noong paalis na ako ay muli ko nakita ang lungkot sa mukha ni Kyla. Sa gate ng apartment ay naitanong ko sa kanya, bakit parang hindi ka okay? Okay lang ako. Sagot niya sa kanya, pinilit na ngumiti. No, you're not. Alam mo bang, kaya ako nag-decide na magtrabaho din sa Maynila ay para masiguro ko na okay ka lang. Napatitig siya sa akin. Hindi ka masaya, Kyla. Masaya naman ako, Orwan. Nahihirapan lang akong maging nanay ng 3 lalaki. Nanay ng 3 lalaki? Si Angelo ba kasali sa 3 yon? Gusto ko siyang maghanap ng ibang trabaho, Orwan. Gusto ko siyang umalis muna. Kung pwede, kayo na lang muna ang magkasama. Okay lang pero bakit? Pabigat ba si Angelo sa'yo? Inaapi siya sa opisina eh. Pinapahirapan siya at ako ang nasasaktan at nahihirapan kapag pinapagalitan siya at inuutos-utusan siya ng kahit na sino lang sa opisina. Messenger siya, di ba? Natural lang yun. Hindi, Orwan. Masama ang ugali ng boss namin. Hindi sila patas kay Angelo. Kinausap mo na ba si Angelo tungkol dyan? Oo. Ayaw niyang umalis. Kaya daw niya ang trabaho. Matitiis daw niya ang lahat ng pang-aapi sa kanya. Ganon ang tunay na lalaki, Kyla. Marunong magtiis. Orwan, nawala na ang mataas na pagtingin ko kay Angelo dahil sa pagmamaliit sa kanya. Para siyang tanga na tinatanggap lahat ng pang-aapi. Ayaw kong tuluyang mawala ang lahat ng respeto ko sa kanya at mapalitan lang ng awa. Kaya nakikiusap ako, Orwan. Kunin mo muna si Angelo. A million times the more I thought about you, the years that even left the things we used to do, our memories that won't be like a sunny day. You touch my life in such a special way. I miss
ng pagdududa si Angelo noong kausapin namin siya pero sumunod siya sa plano. Umalis siya ng opisina ni Kyla at naghanap siya ng ibang trabaho. Kaya lang, parang wala siyang masyadong pagpapahalaga sa sarili niya si Angelo. Yung unang tumawag sa kanya, yun ang pinasukan niya. Factory staff toys sa Valenzuela. Kaya lang ay nakaramdam ako ng pagbabago sa ugali ni Angelo. Naging tahimik siya at seryoso. Hindi na siya kagaya noong unang dating palabiro at palangiti. Umaalis siya ng maaga at darating ng gabi na. May isang gabing dumalaw si Kyla, may dala siyang cake. Nagulat lang ako noong sabihin niyang birthday daw ni Angelo at gusto niyang sorpresahin si Angelo. Hindi ko na rin tinext si Angelo para maging epektibo ang sorpresa ni Kyla. Kaso, habang hinihintay namin si Angelo, naging seryoso ang usapan namin ni Kyla. Dahil ang mga problema niya ang naging topic namin. Gusto na raw niyang bumigay. May bisyo daw at nababarkada ang kapatid niya at ang titigas pa ng mga ulo. Yung tita niyang nagpapaaral sa kanya, naniningil na. Hirap na raw siyang maging magulang sa dalawa niyang kapatid. Umiiyak si Kyla noon na parang nawawala na ng lakas. Ako naman ay isang lalaking matagal nang nagmamahal sa kanya. At hindi ako ganong katibay para hindi maawa sa kanya. Niyakap ko siya upang makaramdam na nandito ako para sa kanya pero habang magkayakap kami, ay siya namang dating ni Angelo at nakita niyang magkayakap kami ni Kyla sa sofa. Pero noon titigan ko ang mukha ni Angelo ay wala akong nakitang expression of galit sa kanya. Dinaanan niya kami at tumuloy siya sa kwarto niya. Sinundan siya ni Kyla at bumalik si Angelo at humarap siya sa amin. May ngiti sa labi niya pero alam kong hindi sincere ang mga ngiting yon. Hindi niya ako matignan. Nakadama ako ng awa para kay Angelo at natuto na siyang maging plastic. Natuto na siyang magtago ng galit sa pamamagitan ng ngiti. Sinindihan ni Kyla ang kandila sa ibabaw ng cake. Wish ka muna, utos niya kay Angelo. Umikit namang sandali si Angelo pero kumislap ka agad sa nakapikit niyang mata ang luha. Nakatingin kami ni Kyla at nakita kong nahulog ang luha ni Angelo sa cake. Pero pinilit pa rin niyang ngumiti at nagpasalamat. Sa tuwing tayo'y magkakalayo, hindi matahimik ang puso ko. Bawat sandali hanap kita, di mapakali hanggang muling kapiling ka. Nagkainuman din kami noong gabing yon pero sandali lang humarap si Angelo dahil pagod daw siya at hindi sanay uminom. Kami ni Kyla ang nagkainuman pa at tinamaan ako. Noong ihatid ko si Kyla ay aminado akong kulang na ako ng kakayahan para kontrolin ang sarili ko. Hinawakan ko ang kamay niya at sinulyapan niya ako pero hindi niya inalis ang kanyang kamay na nakakulong sa palad ko. Natatandaan mo ba, Orwan, ang kahit isang pagkakataon na tinatanong kita tungkol sa love life mo? Narinig kong tanong niya. Nag-isip ako at wala akong naalala. Hindi sagot ko. Humarap siya at nagsalita. Alam mo ba kung bakit? Kasi ayaw kong isipin na may mahal kang iba. Natigilan ako sa sinabi niyang iyon. Lalo kong nahigpitan ang hawak ko sa kamay niya.
Nakatutok ang mga mata niya ni Kyla sa mga mata ko at hindi ko napigilang ilapit ang mga labi ko sa labi niya. Naging marahan ang halik na yon ngunit medyo matagal. Pero pagkatapos nun ay kaya pa rin ni Kyla ang itutok ang mga mata niya sa akin. Ang totoo, Kyla, may girlfriend ako. Nasa ibang bansa at matagal na kami. Pero habang kami, hindi ko itatanggi na ikaw ang laman ng puso ko. Alam ko yan, Orwan. Paano mo nalaman? Sinabi sa akin ni Angelo. Pansin daw niyang may tama ka sa akin at ramdam ko rin na meron. Lagi kang nandyan para sa akin eh. Ikaw, Kyla, may damdamin ka ba para sa akin? Hindi pa rin niya inalis ang titig niya sa mga mata ko, pero hindi siya nagsalita. Noon ay dumating na ang taxi. Sumakay na siya pero hinila niya ang kamay ko. Mahal mo ba ako? Tanong ko. Sumagot siya. Mahal ko rin si Angelo eh. Sagot niya. Noon ay umandar na ang taxi at ako'y naiwang nakatulala. Masakit yun pero alam kong mahal din niya ako. Ayaw lang niyang saktan si Angelo. Sure ko yun dahil hindi siya pumalagi sa halik ko. Hindi ako ganun katanga para hindi isiping hindi niya ako gusto. Many times I wished you were here through the velvet shadows of my dreams. Many times I wished you were near through the darkness as it came, but it seems that you never said what I needed to hear. Just tell me you love me. Whisper words I so long to hear. Let this time not be borrowed. Let it be ours to share. If you tell me you love me, it will lead the way to your heart. Through the mirrors of silence, love me. Pero kinabukasan nun ay matapos ang 22nd birthday ni Angelo ay hindi na siya okay. Malakas ang tugtog sa kwarto niya at alas 8 na yun ng umaga. Obviously ay hindi siya pumasok ng trabaho niya. Kinakatok ko siya pero ayaw niyang buksan. Sinilip ko siya sa bintana niya at kagad kong naamoy ang kakaibang usok. Usok ng marijuana. Noong tinawagan ko si Kyla, agad nag-alala si Kyla at sinabi niyang pupuntahan niya kami. Hindi ako tumigil sa pagkatok ng pinto ng kwarto ni Angelo pero lalo niyang nilakasan ang sounds. Natakot ako na baka kung anong gawin niya sa sarili niya. Dahil doon ay bumuelo ako para tadyakan na lang ang pinto. Yun ang ginawa ko at isang tadyak ko lang ay bumigay ang pinto pero tinamaan si Angelo. Nakita ko siyang bumagsak sa ibabaw ng kanyang kama. Sa pagitan ng mga bag niyang nakaimpake na. Doon ay nagtaka ako. Bakit siya nag-impake? Pero habang nakatulala ako'y tumama ang isang mabigat na bagay sa likod ko. Paglingon ko'y may hawak na 2x2 si Angelo at akmang ipapalo ulit niya sa akin pero inagaw ko yon at itinapon. Kaso ay sinugod ako ni Angelo at pinagsusuntok. Tinamaan ako sa kilay at sa aking nguso. Humapdi ka agad ang mga tama niya at agad ding dumugo. Matapos ko makita ang dugo sa palad ko ay pinunasan ko yun at nagngit-ngit na rin ang ulo ko at pinatulang ko na si Angelo. Mas malaki ako sa kanya at alam kong mas sanay ako sa basag ulo. Makaraan ng ilang suntok ay bumagsak siya sa sahig at siya namang dating ni Kyla. Nagmura kaagad si Kyla kasunod ng tanong na, anong ginawa mo? Hindi ako nakasagot. Kagad niyang tinulungan si Angelo. Noong lumapit ako tulungan sana siya ay sinagawan niya ako. Mula sa araw na ito, Orwan, ayaw ko nang makita ang pagbumukha mo at ayaw kong gagawin mo pang saktan ulit si Angelo. Ako nang haharang sa iyo at kahit buhay ko ay itataya ko para sa kanya. Pagkatapos sabihin ito ni Kyla ay pinilit niyang ibangon si Angelo mula sa sahig. Noong makatayo na si Angelo ay magkayakap silang lumayo. Noon na umagos mula sa magkabilang mata ko ang mga luha dahil alam kong sa araw na yun ay dalawang mahalagang tao ang mawawala ng tuluyan sa akin.
Si Angelo na itinuring kong best friend at kapatid. At ang babaeng sobra kong binahal, si Kyla. Baby, I see the sorrow in your eyes, some deep sadness you can never quite disguise. Now I'm scared to ask what it's leading to, but I'm more afraid of not asking you. Is there something that you want to tell me? Is there something that I ought to know? Always something that's still worth fighting for? Or should I simply let you go? Is there something I can do to reach you? Always something more than just a read. I'll find some way to convince you to stay. If you just tell me honestly, is there something left of you and me? Sina Kerwin at Carlo ang dumating upang kunin ang mga gamit ni Angelo. Nasa ospital daw si Angelo dahil hindi na makahinga. Lalo pa akong umiyak noon dahil sa sobrang pagsisisi sa nagawa kong pagpatol kay Angelo. Tinawagan ko noon din si Kyla pero hindi pa ako nakakapagsalita ay narinig ko na ang mga galit niyang salita. Huwag ka nang tatawag kahit kailan, Orwan. Kalimutan mo na ako. Kalimutan mo na kami. Panggulo ka lang sa buhay namin. Tinatanong ko noon ang sarili ko kung bakit. Pati ba yun ay bahagi ng karma ko sa pagiging anak sa labas ng ama ko? Damay ba talaga ako sa kasalanan ng ina ko dahil pumatol siya sa ibang lalaking may asawa na? Tinadaan ko ang 2 araw. Bago ako nag-text ulit kay Kyla, nag-reply siya. Okay na si Angelo. Pauwi na sila ng probinsya. Silang 3. Bakit? Bakit sila uuwi? Doon na lang sila. Ako mag-iibang bansa na ako. Saang bansa ka pupunta? Tanong ko. Huwag mo nang alamin, Orwan. Sorry pala sa mga nasabi ko sa'yo. Galit lang ako dahil awang-awa ako kay Angelo. Pasensya ka na. Okay lang yun, Kyla. Nakwento na sa akin ni Angelo ang nangyari. Hindi mo raw kasalanan. Umihingi pa nga siya ng sorry sa'yo eh. Wala na kasi siyang sipi at sinira na niya noong nakahay siya. Sira ulo talaga yun ah, sabi ko. Oo, Orwan, masisira na talaga ang ulo niya dahil sa akin. Dahil sa'yo? Nakita niya tayong naghalikan noong gabi. Nagselo siya. Mahal na mahal ka niya, Kyla. Oo, kaya nga, sumama ka agad siya sa akin noong yayain ko siya dito sa Maynila eh. Yung nanay naman niya, bilib na bilib sa akin. Pinagkatiwala ka agad niya ang mahal na mahal niyang anak sa akin. Kaya pala, naging kargo mo siya. Tanong ko pero hindi na siya nag-reply. Gabi na noong mag-text ulit siya. Orwan, thank you sa lahat-lahat ha, sabi niya. Bakit, aalis ka na ba? Hindi pa naman pero kailangan ko nang magpalit ng SIM card. Kailangan ko nang putulin ang ugnayan natin. Bakit kailangan, Kyla? Tanong ko sabay ng paghapdi ng mata ko. Para kay Angelo, Orwan. Naawa ka lang sa kanya, Kyla. Aminin mo sa akin. Ako ang mahal mo. Aaminin ko, Orwan. Mahal din kita. Kailangan ko lang talagang mag-decide. Sana huwag kang mag-decide dahil lang sa awa. Orwan, kung wala si Angelo, ikaw sana. Pero Kyla, ikaw lang ang minahal ko ng ganito. Orwan, marami pang mangyayari. Hindi natin alam ang panahon. Malay mo, isang araw ay magkita ulit tayo. Hindi natin masasabi. Ang hirap naman yan, sabi ko. Sa buhay ngayon, Orwan, walang madali. Kahit gaano katagal at kahit gaano tayo kalayo sa isa't isa, kung gusto ng pagkakataon na maging tayo, sa huli ay tayo talaga. Hindi ko sinasabing umasa ka pero pwede kang magdasal at hilingin sa Diyos na sana sa huli ay tayo pa rin. Heartbeat, fast colors and
Barangay Love Stories. Tugan! Nagduga na! Hindi ko binura ang message na yun ni Kyla. Yun na kasi ang huling text niya sa akin. Pinuntahan ko siya sa apartment nila at wala na siya. Wala na siya sa office nila. Sabi ng katrabaho niya, nag-flight na raw si Kyla pero hindi sinabi kung saang bansa pumunta. Bigla na lang may tumawag sa akin. Sinagot ko, boses ni Angelo. Kumusta tol? Tanong niya. Okay naman, sagot ko. Wala na si Kyla. Narinig kong sabi niya. Saan ba siya nagpunta? Sa UK. Hindi ba siya nagpaalam sa'yo? Hindi nga sagot ko. Tol, patawad nga pala sa nagawa ko sa'yo ha. Hindi ko yung sinasadya. Narinig kong sabi niya. Patawarin mo din ako tol. Napatulan kita. Gusto ko nang mamatay nung araw na yun tol. Wala nang halaga ang buhay ko dahil pakiramdam ko ay mawawala na sa akin ang buhay ko. Si Kyla. Sorry tol. Pero sana naunawaan mo din na mahal ko rin si Kyla. Alam ko tol, pero mas mahal ko siya. Ginawa ko lahat para sa kanya. Lahat tiniis ko para sa kanya. Kahit na inaalipusta na ako ng office mate namin. Okay lang sa akin kasi gusto ko na magkasama pa rin kami. Hindi lang yun ang kaya kong gawin para patunayan ko kay Kyla na mahal ko siya. Pati buhay ko tol kaya kong ibigay sa kanya. Pero ikaw ang mahal niya. Ako ang mahal niya? Ikaw naman ang pinili niya Naawa lang siya sa akin pero sinabi ko sa kanya noong huli kaming mag-usap na tanggap ko na. Hindi ko na ipipilit ang sarili ko sa kanya. Wala siyang sinabing ganun sa akin Ang sinabi niya sa akin, mahal ka niya tol. Hindi totoo yun tol. Hindi siguro ako kasing talino ninyong dalawa pero hindi naman ako tanga. Ngayong nasa malayo na siya, siguro makakakita rin ako ng babaeng bagay na babagay sa akin. Nabulagan lang talaga ako ng sobrang pagmamahal ko kay Kyla kaya hindi ko nakita na masyado siyang okay para sa akin at hindi kami bagay. Kayo talaga ni Kyla ang magkabagay tol at tanggap ko na yon. Sure ka ba tol? Tanong ko. Sigurado ako basta tol best friends pa rin tayo ha. Nag-init ang mga mata ko sa narinig kong yon kay Angelo at ang sabi ko, hindi ka lang best friends para sa akin. Kapatid kita. Ako din tol. Pareho naman tayong walang utol, di ba? Kaya tayo na lang talaga ang mag-utol at sana maging maligaya ka sa buhay mo, tol. Mag-ingat ka palagi. The road is long with a many winding turn that leads us to knows where. Isang linggo ang dumaan. Dumating si Pia galing ng Korea. Isinama niya ako para makapag-tour sa Korea. Sa Korea ay nakilala ko si Vince ng isang travel agency. May trabaho daw sa Macau. Inabrayan ko at napasok naman ako pero isang taon lang. Sa Macau ay nakilala ko si Janet na isang staff sa casino.
Mainit siya at mapaglaro kaya kami nagkasundong gamitin ang isa't isa para hindi ma-boring ang mga buhay namin. Kaso, nalaman ito ni Vince at nag-report kay Pia. Sobrang naging galit sa akin ni Pia. Isinumpa niya ako at puro masasakit na salita ang ipinatikim niya sa akin pero wala pa ring word na break na tayo o kalimutan mo na ako. Walang ganon. Siya ang babaeng hindi marunong makipag-break. Makalipas ang 1 taon ay umuwi ako dito and that time ay mahina na ang ama ko at gusto na niya akong makasama. Ipinasok ulit niya ako sa gobyerno at kay bilis ng mga promotions ko. Not only because he's backing up pero dahil pinag-usayan ko naman talaga ang pagganap sa tungkulin ko. Okay na rin sa mga stepbrothers and sisters ko pati sa stepmother ko. There was that time na binigyan ako ni Papa ng pambili ng sasakyan at naging bahagi ng break-in ko ang pagpunta ng malayong lugar para hanapin ang bahay ni Angelo. Hindi ko siya nakita. Mga kapitbahay ang nagsabing matagal na silang wala doon. Noon pa raw namatay ang lola ni Angelo ay umalis na sila. Si Kyla naman, hinanap ko sa Facebook pero hindi ko pa rin siya makita. Imposibleng wala siyang Facebook. Idinugtong ko pa rin ang apelyido ni Angelo sa pangalan ni Kyla at may mga lumabas pero hindi naman siya si Kyla ang nasa profile picture. Hanggang sa nag-give up na akong makita ulit sila. Then, dumating si Pia noong October 2011. Kami ulit kasi at wala naman daw ibang lalaki na hindi niya kayang kalimutan kundi ako. Mahal daw niya ako at kahit na ako ang pinakagago sa buong mundo. Dahil doon ay humanga ako kay Pia. Siya lang din talaga ang babaeng hindi sumuko para sa akin. Noong sumabit ang 27th birthday ko last September 2011, plane ticket for 2 sa Davao ang regalo ni Pia. Ano to, honeymoon? Tanong ko. Oo, para maiba naman. Hindi lang naman siguro mga ikinakasal ang may karapatang mag-honeymoon, di ba? Sagot niya. Nakadama ako ng lungkot habang nakatitig ako sa magandang mukha ni Pia. Kasabay ng isang tanong. Bakit nga ba hindi ko pa siya pakasalan? I've been passing time, watching trains go by. All of my life, lying on the sand, watching seabirds fly. Wishing there would be someone waiting home for me.
ka na ba? Ganito ang nakangiting sagot ni Pia noong sabihin ko sa kanya na magpapakasal na kami. Nakahiga kami noon sa ibabaw ng malambot na kama sa loob ng isang kwarto sa isang magandang hotel sa Davao. Oo, sure na ako. Sagot ko ngunit siya'y tumitig sa kisame at parang nag-iisip. Nakatitig ako sa kanya kaya't nakita ko ang pagkahulog ng luha sa gilid ng kanyang mata. Hinawakan ko ang palad niya at saka ako sinabing, "Marry me, Pia." Umarap siya sa akin para sa kanyang sagot. Kay tagal kong hinintay ang moment na ito, Orwan. Wala akong minahal na ibang lalaki kundi ikaw, pero gusto ko pa rin makasiguro na wala talagang magiging problema. Wala nang problema, Pia. Nangangako ako. Ganito ang sagot ko dahil ito ang dikta ng isip ko, ngunit sa puso ko'y may kaunting pagtanggi. Paano kung bukas makalawa o sa susunod na buwan ay bigla kaming magkita ni Kyla at sasabihin niyang mahal pa rin niya ako? Parang nararamdaman ko na may magiging problema pa, Orwan, narinig kong sabi ni Pia. Wala na, Pia. Sigurado na akong ikaw pa rin ang gusto ng Diyos na makasama ko habang buhay. Sabi ko pero mabilis ang kanyang sagot. Si Kyla. Orwan, si Kyla. Wala na ba siya sa puso mo? Natigilan ako't napatitig sa mukha ni Pia. Hanapin natin siya, Orwan. Kausapin natin siya. Alam kong hindi tama pero si Kyla lang ang nag-iisang tao sa mundo na alam kong makakapigil sa akin para maging akin ka ng lubusan. Si Kyla lang lagi ang sagabal sa buhay ko para maging maligaya sa piling mo. Gusto kong humingi kay Kyla ng clearance para makapagpakasal tayo. Muli ako napalingon sa magandang mukha ni Pia na noong marinig ko ang salitang clearance. Unang pumasok sa isipan ko ang form na pinapapirma sa high school upang magkaroon ng karapatang makapag-enroll sa susunod na taon. Gusto kong mangiti sa paggamit ni Pia ng salitang clearance na ayon sa kanya ay kukunin namin kay Kyla upang siya'y makapagdesisyon na pakasalan na ako. Nag-mature na si Pia. Alam kong hindi na siya galit kapag narinig niya ang pangalang Kyla at alam kong tama siya. Tama lang na makita at makausap namin si Kyla dahil aminado akong tanging si Kyla lang talaga ang maaaring makapagpigil sa akin para makasal sa iba. Dahil hanggang noon ay mahal na mahal ko pa rin si Kyla. Just when I thought our love was here to stay, just when I thought you'd never ever go away, you said it's time for you to go, but I'm not sure I really know why you were leaving. And when
hinanap ko ulit sa Facebook si Kyla. Naisipan kong baguhin ang spelling ng pangalan niya at dinagdagan ko pa ng letter H. Pero wala pa rin. Hanggang sa naisipan kong baliktarin ang pangalan. At sa pagkakaspelling, parang tumigil sandali ang pagtibok ng puso ko nang may isang FB account ang lumitaw at mukha pa lang sa maliit na profile picture. Sure na ako na si Kyla yon. Kaya lang ay naka-private at masyadong maliit ang kuha niya sa kanyang profile picture na kinuha sa harap ng isang malaking building. Nag-send ako ng friend request at nakita din yun ni Pia. Laptop kasi niya ang gamit ko noong nasa Davao pa kami. Complicated? Narinig kong sabi ni Pia. Muli kong tinignan ang profile ni Pia. Napansin ko ang relationship ay complicated. Single pa ba siya or one? May pag-asa ka pa. Narinig kong sabi ni Pia. Hindi ko siya nilingon. Or one, may naghihintay din sa akin. Koreano. Matanda nga lang pero at least may pag-asa ako maging Korean citizen. Hindi ko siya mahal pero mahal niya ako. Bakit mo sinasabi yan? Tanong ko. Kasi gusto ko na maging cool ka lang sa pagde-decide mo. I mean, hindi ka maaawa sa akin kung hindi mo ako pipiliin. Kasi hindi naman ako magiging kawawa talaga. Hindi ko pinapahaba ang usapan namin yun ni Pia kasi hindi ako komportable. Pero sa totoo lang ay inabangan ko ang pag-confirm ni Kyla sa friend request ko. Ay lakas ng kabog ng dibdib ko noon, Papa Dudot, matapos kong i-click ang profile niya. More than 6 years. Makikita ko na ulit kahit sa pictures lang ang mukha ng babaeng mahal na mahal ko pa rin. At malaki ang pasasalamat ko kay Pia dahil napakalawak ng kanyang pag-unawa na pwedeng hindi ko siya piliin kung pwedeng maging kami ulit ni Kyla. Ilang beses sila na ba na ako'y iyong sinasaktan? Lagi-lagi na lang, di ko na mabilang. Ang puso ko ay manhid na. Kahit anong aking gawin, di mo ako napapansin. Ba't di pa sabihin, wala na ang feeling. Masakit may tatanggapin. Darating ang araw at ika'y limot ko na, pagkat di mo iningatan ang puso ko. At pagdating ng araw na kailangan mo na ako, meron na akong ibang mahal, ibang mahal. Hindi ko na malayang tumulo ang luha ko habang pinapanood ko ang mga litrato ni Kyla sa unang album niyang binuksan ko. Mga picture niya sa UK. Mga pictures na ginamit niyang profile photos. Medyo tumaba siya pero lalo pang gumanda. Hindi ko napigilan ang damdamin na matinding kasabikang makita ulit siya at makasama. Yung sumunod na album ay kasama na niya ang kaibigan niya. Kahit tatamis ng ngiti ni Kyla sa pictures na yon. Yung isa namang album ay kuha lahat sa trabaho niya. Naka-uniform sila at marami siyang kasama na puti o blonde ang buhok. Halata sa mukha ni Kyla na masaya siya sa trabaho niya. Pinindot ko ulit ang isa pang album at medyo naghang dahil siguro sa dami ng pictures doon, pero napansin ko ang album na Happiest Day of My Life. Kasunod doon ay tumambad sa akin ang maraming pictures ng mga taong nakaitim at nakaputi. At ang masasayang ngiti, mga ngiting nagpaluha sa akin ng tuluyan. Dahil ang album na nabuksan ko ay ang album ng mga litrato ni Kyla at Angelo noong araw ng kanilang kasal. Met you on a springtime day. You were minding your life and I was minding mine too. Lady, when you looked my way, I had a strange sensation, and darling, that's when I knew that it's sad to belong to someone else when the right one comes.
all that it will ever be. I wish I had a time machine. I could make myself go back until the day I was born, and I would live my life again and rearrange it so what I'd be yours from now on. Oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Yes, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Yes, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Oh, it's sad to belong to someone else. Matapos ng aking pagluha ay tinigilan ko na ang panonood ng mga litrato. At noong ko na rin napansin ang pagbago ng relationship status ni Kyla from being complicated to married. Pinindot ko na rin ang Facebook ni Angelo at binaligtad din pala ang pangalan. Napangiti ako noong makita ko ang profile ni Angelo sa kanyang posisyon. Junior Supervisor. Siya ay nasa Scotland, isang bansang sakop din ng UK. Agad ako nag-send ng friend request sa kanya. Tapos ay nag-message na rin ako. Congrats tol ha, I'm happy for you. I miss you. Marami ding pictures ni Kyla sa mga album ni Angelo. Natigilan ako sa pag-Facebook noong gumalaw at umungol si Pia. Parang nananaginip siya ng masama base sa expression ng kanyang mukha. Noon ay in-off ko na ang laptop at tumabi ako sa kanya. Hinaplos ko ang kanyang magandang mukha, saka ako hinagkaan sa kanyang pisngi at nagising siya. Nananaginip ka, sabi ko. Oo nga masama, sagot niyang nakapikit pa rin at niyakap niya ako. Anong napanaginipan mo? Pabulong kong tanong. Tinangay daw ako ng malaking alon sa dagat, sagot niya. Yumakap ka sa akin para hindi ka matangay mag-isa, sabi ko. Yumakap naman siya. Huwag kang bibitaw dahil hindi kita iiwan, sabi ko. Noon ay idinilat niya ang mga mata niya saka nagtanong. Panaginip pa rin ba to? Tanong niya. Kinagat ko ang tenga niya. Umaray siya pero bumangon. Kumusta na si Kyla? Tanong niya sabay sulyap sa laptop. May asawa na siya, sagot ko. Ngumiti siya. So that means malaya ka na? Tanong niya. Kahit kailan naman hindi ako natali kahit kanino Ngayon pa lang ako matatali kung papakasalan mo ko. Pumatong sa ibabaw ko si Pia. Hinagkan ko at saka sumagot ng sure, agad-agad. January 8 noong ikasal kami ni Pia. Simple lang at walang masyadong preparasyon. Nakakapag-usap na ulit kami ni Kyla at Angelo noon pero hindi sila nakarating. Nagpadala sila ng regalo. Package talaga. Bumalik din kaagad si Pia sa Korea pero agad din niyang inasikaso ang pagpunta ko doon. Anytime this month ay pupunta ako ng Korea at noon ay magsasama kaming ng asawa ko. Gusto ko lang ibahagi ang story ko bago kami umalis. Marami akong gustong gawin sa relationship namin ni Pia. I want to make it work. I want us to be happy and to be more than the best couple in this world. Gusto ko pong bumawi sa kanya sa mga pagkukulang ko at gusto kong suklian ang kabutihan at katapatan niya sa akin. Hanggang dito na lamang po papadudod at sana'y magpatuloy pa ang paglaganap ng inyong programa. Lubos na gumagalang, Or One.